Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Umayaw at tinanggihan ng Sacramento Kings star guard De'Aaron Fox ang 3 years $165 million maximum contract extension offer sa kanya ng Kings bago mag-umpisa ang season na ito ayon kay Shams ng ESPN. Ginawa ito ni Fox dahil next year ay eligible siya na pumirma ng 4 years, $229 million contract o kaya naman 5 years, $345 million contract kapag naging bahagi siya ng All-NBA team ngayong season. Lilinawin lamang natin na walang plano na umalis si Fox sa Kings bago sumusugal lang nga siya sa kanyang sarili. Naniniwala siya na kaya niyang makapasok sa All-NBA team ngayong season at makuha ang 5 years $345 million contract. Ganun pa man ay malaking sugal nga ito dahil una sa lahat ay napakahirap na maging parte ng All-NBA team. May tatlo nga mga kaibigan, 2 guards each All-NBA team. So bali dapat ay maging parte nga siya ng top 6 best guards sa liga. Inaasahan na na sila Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Ja Morant, Stephen Curry at iba pa. Andyan din sila Devin Booker, Damian Lillard, Tyrese Haliburton, LaMelo Ball, Tyrese Maxey, Jalen Bronson at iba pang posibleng maging kaagaw sa pwesto ni De'Aaron Fox. Bukod dyan ay kailangan mo din nga matiyak na maglalaro ka ng at least 65 games. Subalit ang nakakatakot nga dito ay kapag nagtamo siya ng malalang injury at hindi na siya bigyan ng malaking kontrata ng Sacramento Kings o kahit na anong team, tulad ng nangyari kay Victor Oladipo noon. May ibang kaso din nga na katulad noon kay Dennis Schroeder na mas hinangad niya ang mas malaking sahod at tinanggihan niya ang 4 years $84 million offer ng Lakers at ang ending nga nito ay 1 year veterans minimum contract ang nakuha niya dahil sa hindi magandang performance na season before. So malaking sugal nga ito para kay De'Aaron Fox na mukhang paangat pa naman ang performance base sa last season. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay tama ang desisyon na ginawa niya? Habang noong bigong magkampiyon ng Dallas Mavericks ayon sa kanilang GM Nico Harrison ay they are a clay away from winning the trophy. Ganun ba man base sa kanyang mga recent performance, posibleng hindi nga bad season lang ang nakaraang season ni Klay Thompson. Pagkus posibleng ito na nga talaga ang bagong Klay Thompson mga kaibigan. Bilang lamang ang mga player na nagre-retire ng hindi laos at posibleng nakikita nga natin si Klay na nalalaos na ngayon. Naging usapan nga ito matapos ang kanyang 0 points and 0 of 9 shooting performance sa kanilang preseason game. Ganun pa man ay may iba nga na naniniwala na minalas lamang si Klay mga kaibigan at hindi nga daw sapat na basehan ng preseason at ang nakaraang season dahil sa contract issues niya sa Warriors na nakakaapekto mentally. Sa palagay ko nga ay magagawa nating husgahan ang performance si Klay sa Mavs kapag kasama na niya si Luka Doncic dahil di hamak na gagawing mas madali ni Luka ang trabaho niya na pumuntos. Kailangan niya lang na tumayo sa corner at literal catch and shoot mga kaibigan. Hindi na nga niya kailangan tumakbo-takbo pa tulad sa Warriors. May gravity din nga si Luka tulad ni Steph, ganun pa man sa ibang paraan lang ito. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay laos na talaga si Klay Thompson o minalas lamang ito?